Hey, hey! Good morning! Kapwa ko soberanong mamamayang Pilipino, lalo tigit sa aking pong mga kahanay sa puwersa. 99.9% it's sa puwera. Good morning, ladies and gentlemen of the jury, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa buong mundo. Po, lilinawin po natin dito po sa inyong ating palatuntunan na kilatis at sentido komon ni Mr. Juror Cruzada kontra Corakot. Hindi lamang po natin dito kinikilatis ang mga bagay-bagay na may kaugnayan sa pangungurakot ng mga abusado, traidor, land grabber, mga kawatan at iba pa na mga ungas sa buong pamahalaan, bagkus tayo po ay may inilalapag na swaktong solusyon, which is Juror Revolution, as in empowering we the sovereign but so far powerless Filipino people bilang mga juror sa beauty ng hukuman trial by jury na siya pong pundasyon, esensya at puso ng demokrasya, the epitome of democracy. Kambal tuko po ito ng demokrasya na matagal na pong ipinagkait sa atin. Ito pong ating sovereign power as juror sa kadahilanan na gusto ng mga kawatan na kuno ay politician sa buong pamahalaan na sila'y manggitata sa nakaw na kayamanan, sapagkat nung ipinagkait po sa atin ang karapatan sa hukuman trial by jury, effectively inilagay po ang batas sa kamay ng mga traidor at kawatan na kuno ay mga politicians. And so, simula po 1935 Constitution hanggang sa 1987 Constitution, duman sa 1973, lahat po ng mga saligang batas binaboy ng mga framers. Ginawa nilang diktadorya ang dapat sana ay demokratikong saligang batas. So, pakinggan po natin ito pong ating mga panahon, mga virtual visitors, guest, makikisaw-saw tayo sa usapan po ni Didi Chacha, Ted Filon, Attorney Howard Calleja, patungkol sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa marcha, Trillion Peso March. At siyempre patuloy po natin hinikayat sila, mga namumuno dito po sa marcha na ito, na kinabibilangan ni na Justice Antonio Carpio, Cielo Magno, Attorney Howard Calleja, sino pa yung ibang mga Heidi Mendoza at yung mga leader po sa simbahan na sana gawing destinasyon ng marcha, ang grand at trial jury. Ika nga, tara nang magmarcha patungo sa Juror Revolution. And so, Tony Howie, bring it on. Natin ng ating laban sa korupsyon, ating linalagay yan o pinaghahandaan para sa November 30. Yan po Bonifacio Day. So, ayan November 30, markahan na po ninyo yan sa inyong mga kalendaryo. November 30, God Andres Bonifacio Day. Magmamarcha tayo, at harinawa ay kanilang kumbaga ma-realize ang beauty ng hukuman trial by jury na siya pong missing in action in our democracy, para naman magkaroon na finally ng kabuluhan ang ating pong pakikibaka. Kasi
Sawang-sawa na po ang sambayan ng Pilipino tayo. Naghimagsikan po tayo. Naghukbalahap pa. Ano ha? Pagkatapos nag-people power revolution pa. EDSA 1. Nagkaitsahan pa 2. Ano ha? Nakodita si ERAP. Asa tayo ngayon? Nag-people march na rin po tayo. Million people march. Na po noong 2013 laban sa PDAP. At deklara ngang unconstitutional ng PDAP. Ano nangyari? Lalo lang tayong nalintikan. Kasi mali po ang pinaglalaban nila. Ang tamang dapat pinaglalaban, yung pinaglalaban ni God Andres Bonifacio. Ano po ba yun? Ito po ay demokratikong bayan, makatarungan at makataong lipunan na ang magdudulot lamang ay demokratikong proseso. Tunay na demokrasya. Ano po? Nais ni God Andres Bonifacio na lumaganap ang mga sangguniang bayan. Opo. Nais ni God Andres Bonifacio na ang maghahari sa bayan ay ang haring bayan, mga mamayan. Nais ni God Andres Bonifacio na back to basic ang ating pong justice system, hukumang balangay, trial by jury of the Council of Elders. Ano po? Pero medyo i-modify po natin yan sapagkat may mga magandang modelo na po tayo ala Amerika. Hindi lang Council of Elders po ang pwede maging grand at trial jury o jurors, kundi lahat po tayo 18 anyos pataas marunong bumasa at sumulat, randomly selected ay kwalipikadong maging juror. Ipagpatuloy po ninyo, Tony Howie. Lahat po yan dito po sa Metro Manila at sa mga cities and provinces all around the Philippines. So makikita po natin na hindi lang po libo ang nagagalit, nangingit-ngit dito sa korupsyon na ito. Hindi man tayo umabot ng trillion Pilipino kasi 100 million lang ang Pilipino. Pero tingin ko, million po tayong lalabas sa every Friday para sa Noise Barrage at din sa November 30 para sa ating malaking protesta laban sa korupsyon at yung hinihingi nating accountability, transparency at good governance. So every Friday na po ito, starting tomorrow, yung Noise Barrage na sinasabi ninyo? DJ Chacha po yan. Ano po? Hello, DJ Chacha. Ipagpatuloy po ninyo, DJ Chacha. Tama po ba? And tanong lang din DJ po. Chacha, tama po yan. Every Friday talagang kakalampagin natin sila kada Biyernes. Yung pong mga, kung di mamalakihan na o maliliit na protesta na gagawin po ng inyong grupo bago po yung November 30, saan nyo po plano yung iba? Will it be in the Senate? Meron po ba sa Medjola? Saan po yung ibang maliliit na protesta bago yung November 30? May ibang grupo kasi ang Trillion Peso Movement naman, DJ Chacha, is a coalition of a lot of civil service organizations, church organizations, Catholic Church, Protestants, at mga evangelical, mga kapatid nating Muslim. Sa kanya-kanyang lugar, gumagawa sila ng kanilang aktibidades. At yan po sinusuportahan natin. Basta yung pong aktibidades nila, paalala po lang namin, ito peaceful, constitutional, at following the rule of law. Yan pakinggan po ninyo mga kaisa-puera. Hindi lamang po dito sa EDSA, hindi lamang sa Luneta, ang dapat na gagawin nating rally. Buong bansa at buong mundo, maging yung ating po mga kababayan, mga kaisa-puera, diyan po sa iba't ibang bansa, sa Saudi Arabia, sa Malaysia, sa Singapore, sa Hong Kong, the Netherlands, kung saan po sila naroon, maging po dyan sa Spain, sa Espanya, sa South Korea, sa Japan, lahat tayo dapat ay makiisa rito. Pero lalanin po natin, lalo na yung naandyan sa Saudi Arabia, bawal po yung mga nagtitipon-tipon dyan, baka po kayo ay masakutin ng mga mutawa. Makukulong po kayo. So, konting kuwan lamang po, konting ingat at pwede naman ninyong ipalaganap through social media. Ang mahalaga, atin pong maiparating ang ating mga daing at hinaing. Alam ko po, ang buhay ng isang
OFW dahil ako man po ay may 5 taon sa Jeddah, sa King Fahad Armed Forces Hospital po, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Ano po, alam ko kung sa bagay, mas maganda ngayon, wala na masyadong homesickness dahil mayroon na po tayong mga platform ngayon, may Facebook, kahit na minuto pa pwede mag-kumustahan. Pero iba pa rin po yung ika nga ay may personal touch. Yung pong bukod sa sinasabi natin sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga esposo at esposa, na love you, ay may kasamang hug. Sabay hug. Hindi po ba mas maganda? Anyway, patuloy po natin ang laban. Pagpatuloy po ninyo ang huntahan, Attorney Howie. O yun pong November 30 na malakihan. Sa EDSA po ba ulit yan? Or dalawa ulit? Meron ulit sa Luneta? Paano po yun? I-unify na po natin yung Luneta at saka EDSA. Ngayon nagtitingin tayo ng malaking lugar kung hindi tayo mapagbigyan ng kasi yung hindi namin akalain na yung last September 21 umabot tayo ng EDSA Shrine, no? From the People Power Monument umabot pa tayo ng EDSA Shrine. Akala natin hanggang doon lang o kukunti tayo, pero makita natin yung talagang galit hanggang flyover, nandun ang mga tao. So, hihingi tayo ng permiso kung mas malaking lugar yung mabibigay nila sa atin. O kung hindi man doon, maghahanap tayo ng mas malaki pang area, maybe Luneta or maybe the whole stretch of EDSA. Tignan po natin kung anong mapagbibigyan sa atin. Kaya nga po naggawa tayo ng time frame na 2 months para mapaghandaan po ito ng maayos at maging safe naman sa lahat. At ayaw po natin ng kahit na anong kaguluhan. Sabi ko nga, tayo ay peaceful, constitutional at following the rule of law. That's good. Ang suwestyon ko dyan na Attorney Howie, mas maganda ko yung buong kahabaan ng EDSA. Mula po doon sa may Pasay hanggang doon sa may monumento. Ano po, para lahat ng mga tao sa kanilang lugar, hindi na mahirapan, no? Medyo mahirap po mag-commute pagka ganyang may malaki ang rally. No po, una-una, wala masyadong masasakyan. Pangalawa, mahaba po ang lalakarin. So, total naman, meron na po, maximize po natin yung utilization nito po social media, no po. I-live stream po natin, lahat po tayo may live streaming. So, kanya-kanya na po tayong paghayag ng ating mga daing at tinaing at mas marami po ang ma-accommodate kung bagay, kung yung buong kahabaan ng EDSA idedeklara po nating people power people power EDSA buong EDSA na ngayon di ba? EDSA people, isa pa kasi bantog na po yung EDSA people power Anyway, pagpatuloy po ninyo, Attorney Howie. Ni Howard, kasi yun din ang komento ng ilan dun sa nakaraang September 21 rally. Kung meron daw susunod, sana isang venue na lang po talaga. So ngayon, pag-uusapan pa kung sa EDSA nga ba ito o sa Luneta. Pero Attorney, hindi ko alam kung napapansin ninyo, dahil ang tagal pa, nung kasunod po na malakihang rally, parang humuhupa po yung galit ng iba tungkol dito sa issue na ito. Paano kaya ang pwede natin gawin para hindi mawala yung momentum habang inaantay natin yung malakihang rally? Yeah. Agree po ako dyan na marami nagsasabi na kailangan tuloy-tuloy yung ating pagbigay ng damdamin, paglabas ng damdamin natin. Kaya nga every Friday talagang naisip namin itong noise barrage, naisip namin ito magbimisa tayo sa EDSA Shrine. At sabi ko nga, DJ Chacha, hindi naman ito pang Metro Manila lang. So kahit nasaan kayong probinsya, city, sa buong Pilipinas, magsuot lang tayo ng puti habang nagbimisa tayo o habang nasa mall tayo para makita yung sentimento natin na lahat tayo nakikiisa laban sa korupsyon at nakikiisa para ang ating mithiin na maging accountable, transparent at good governance. At yun na nga, yung mga corrupt na opisyalis makulong na. So nagbibigay tayo ng palugit na kung maalala mo, nag-press con, sabi nga namin mga 120 days from the time na nag-rally tayo, September 21. Sana by November 30, meron na tayong konkretong makita, meron ng makulong, meron ng mga pera na na-freeze, pera na na-forfeit,
para talagang, alam mo, sabi namin, maganda yung ginawa ni Presidente Marcos, pero baka naman lip service lang, baka naman puro salita, kailangan ilagay niya sa gawa. So I think kung talagang gusto niya ng action, talagang kailangan na magkaroon ng concrete na resulta before November 30 or thereabouts. So, Nako! Wishful thinking yan, Atty. Howie. Paano naman hindi pa tayo natututo? Ano po? Nakita nyo naman, nangyari. Ano nangyari after EDSA? Po, abay, nagkaroon tayo ng Sandigan Bayan. Nagkaroon tayo ng Office of the Ombudsman. Nagkaroon tayo ng COA, COMELEC, na mga constitutional bodies. Ano nangyari? Na sindikato din eh. Diba? Ang mga kaso po dito sa ating kasalukuyang hukuman dahil may palakasan na pamana ng dayuhang mga Kastila, abay, pambirang pati. So, finding of probable cause pa lang. Atty. Howie, inaabot na ng 2 dekada. Baka mahigit pa. Aha. Ay pagkatapos yung paglilitis, abay, dekada rin. Ano po, pagkatapos ng paglilitis sa ombudsman o sa Sandigan Bayan, ano nangyayari? Aapila pa sa Korte Suprema. Dekada na naman. Pagka kahit na declare pang guilty yung kawatan, meron pang motion for reconsideration. Dekada na naman. So, conforme po kung magkano kinakaya nilang ipambayad ng parking fee, ang tagal ng kaso sa mga sleeping cabinet. So, huwag po tayo umasa. Ang dapat para wag talagang patuloy maglalagablab ang apoy sa ating mga dibdib na patungo sa good governance, dapat meron po tayong minimithi, meron po tayong tumbok na adhikain, tumbok na solusyon sa korupsyon. Hindi pwede puro simbolismo lang. Dati yellow ribbon, ngayon naman white ribbon. Wala pong mangyayari rin. Hindi po yan ang makakasolve ng korupsyon. Hindi po yan ang solusyon sa korupsyon. Dapat meron po tayong konkretong plataforma na amenda sa ating Bill of Rights. Nang sa ganun, maalis po natin ang batas sa kamay ng mga traidor at kawatan at mailalagay sa kamay nating mga soberanong mga mamayan. Tandaan nyo, Atty. Howie, ito yung kabaligtunaan eh. Ginagawa tayo ng mga tanga eh. Matagal na. Apo, tayo mga mamayan. Dalawa lamang po hanay ng mga soberanong mamayan Pilipino. Yung pong nasa serbisyo publiko sa gobyerno at yung pong mga pribadong mga mamayan. Apo, yung pribadong mga mamayan, 99.9% po sa sobrang sa damakmak po tayo eh. Kumpara sa ilang mga nanilibihan sa gobyerno, wala pang 0.01 of 9%. Po. 0.01 of well anyway. Iilan naman po sila. Pero, ito yung kabalintunaan eh. Tayo po ay mga amo. Amo tayo ng mga kawani sa gobyerno. Ang siste, kapag pinagnanakawan po tayo at inaabuso, sino ba ang nag-iimbestiga? Silang mga nagnanakaw at mga nang-aabuso. Sila din ang naglilitis. Sila din lalo na ang humuhusga. Kung ang mga hinayupak na sarili nila ay guilty o innocente. Kontrolado po nila yung hukuman dahil may palakasan. Di ba? So yan ang dapat na solbahin po natin. Yan po ang problema. Yan po ugat na problema. Ang hukuman tayo may palakasan ng mga traidor at kawatan. Dapat meron tayong konkreto na plataforma pa yan para yan ay matuldukan. Ipagpatuloy mo ito ni Howie. Paasa rin po ang grupo ninyo na magkakaroon ng resulta man lamang kahit papano bago yung November 30 rally. Since nasabi nyo na po yan, gusto kong hingin po ang reaksyon ninyo dito sa desisyon ng ICI na wag po isa publiko yung mga hearings po nila. Ano pong reaksyon nyo dito? Nalulungkot yung aming grupo dahil siyempre ang talagang laban natin dito, accountability, transparency. Paano natin malalaman kung hindi naman natin transparent ang mga proseso? Bagamat naintindihan din natin
na para siyang parang hinahambing natin yan sa NBI or FBI na sila ay nag-iimbestiga. So, alam mo, DJ Chacha, pag nag-iimbestiga ka, meron mga iba dyan na kailangan confidential para talagang mahalungkat mo yung katotohanan. So, siguro as a friendly suggestion, friendly reminder sa mga kaibigan natin at mga, kumbaga rin respeto natin na mga members ng ICI, na talagang ibalanse yung hingi ng taong bayan na maging transparent at yung kanilang desire na gawin yung kanilang trabaho ng mabilis at ng walang kumbaga walang hindrance or obstacle, no? So I think kailangan nilang repasuhin yung kanilang mga rules and regulations para nga ito mapagbigyan. Sabi ko nga as a suggestion, baka pwedeng maglagay sila ng mga observer. Kunyari tayo DJ Chacha as members of media and civil society organizations, pwede tayong manood sa mga proseso doon at tayo ang magre-report. So something like that. So tingnan po natin kung ano ang mga rules. Siguro naman bago pa lang naman yan. So pagbigyan natin sila in time at pero katokin natin talagang balik-balikan natin yung ating hingi ng transparency dun sa kanilang mga proceedings. Attorney Howard, Alam nyo, talagang sa demokratikong proseso ng pag-iimbestiga sa mga ganitong kaso korupsyon po, tama lang na pasikreto. Kasi pasikreto ngayon pangungurakot nila ngayon, pagka ginawa mong in public yung pag-iimbestiga, kasi yung hinahanap pa lang naman dito, probable cause pa lang. No, ha? Ito ay ini-explore mo pa lang. Hindi naman po ito paglilitis ang ginagawa ng ICI. Ano po? Ito ay fact-finding pa lamang. So, pagka ginawa mong papubliko ito, unang-una mabubulabog ang mga kawatan. Siyempre, pag nabulabog yan, kukubrahin nila lahat na pinatago ng mga nakaw na kayamanan sa bangko, sabay magtatakbuhan na yung mga yan. Wala ka na mahahabol. O maghabol na lang tayo sa tambol mayor. Ano po? Kaya, tama lang yan, no, ha? Mamaya, diwanagin natin ng uso ang pang-demokratikong proseso ko dyan. Go ahead. Marami pong grupo po dito at yun nga, iba-ibang edad but karamihan din dito certain mga kabata. So we respect their... Mukhang na-miss natin yung tanong ni Manong Ted Pyron. Balikan natin ng konti. Maganda yung tanong niya Sila in time at pero katokin natin talagang balik-balikan natin yung ating hingi ng transparency dun sa kanilang mga proceedings. Attorney Howard, ano pong sagot niyo? Kasi nga hindi nila alam ang proseso. So mas maganda, pakita nila yung proseso. Ito po, marami pong grupo po dito at yun nga, iba-ibang edad. Pinag-usapan yung consistency ng protesta. Talaga namang maglalaan ka ng oras mo, hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na papasok sa school, doon ka na lamang araw-araw para ma-pressure yung gobyerno talaga umaksyon at maramdaman nila yung galit ng taong bayan. So dito po sa grupo ho ninyo, sino-sino ho ba kayo at ano po mga age bracket ninyo? Tayo po headed by Bishop Colin Bagaforo, no? At yung mga religious from the ecclesiasticals, the Protestants as well. Sabi ko nga, mga kapatid nating Muslim at we have more than 100 civil society organizations. Kasama rin dito yung let's say Kabataan Akbayan for example or yung mga labor groups natin. Kami po sa Isang Bayan, magkaroon kaming grupo ng mga kabataan at yung mga medyo mature na tao katulad natin. So, marami po tayo. Katulad po sa amin, sa Isang Bayan, kasama po natin si Justice Sonny Carpio, Justice Conchita Carpio Morales, Heidi Mendoza, kasama rin natin sa grupo sa Trillion Peso Movement, si Shelo Magno, Father Robert Reyes. Marami pong grupo po dito. At yun nga, iba-ibang edad, but karamihan din dito certain mga kabataan, mga Gen Z na talagang kumikilos. At just to answer yung mga nagtatrabaho, kaya nga yung ating noise barrage, alas 6 kada Friday, paglabas ng trabaho, talagang kailangan kalembangin natin, katokin natin, pukin natin yung mga baso natin and everything para mag-ingay tayo every Friday paglabas na o pagkatapos ng ating trabaho. Opo. Sige po, tutang ho naman, ito ho lang naman, malayang diskusyon po, ito napaka-importante issue ito, attorney. Tama din po ang pag-analisa ng na ito pong kinasadlakan natin ngayon na napakalaking problema ng bayan
kung saan po maaaring tawagin natin na ito ho'y kumunoy na ng korupsyon. Ito po'y nangyari sa kapabayaan po ng ating henerasyon, di ba? Na kumbaga, kaya nangyayari ito kasi lumala eh. So ngayon po itong henerasyon na ito pong kapabayaan na ito ng mga nagdaang henerasyon, ito ngayon ang problemang dapat solusyonan ng Gen Z. Nakita nyo, mga kaitsapwera, itong ating ngayong daluyong ng korupsyon, no? Noon pa nag-umpisa. Kailan ba nagsimula ito, no, ha? Kung ako ang tatanungin nyo, nagsimula po ito doon sa 1935 Constitution. Yung mga framers ng 1935 Constitution ay mga ungas, no? Kung hindi man sila mga ignoramos, bobot, tanga, sila ay garantisado mga swapang. Nagkaisa po sila na huwag magkaroon ng makatarungan at makatao-lipunan, huwag isama sa Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury para kontrolado nila yung kabuktutang hukuman para sila ay hindi mapapanagot pag sila ay nagsipagnakaw at ng abuso sa ating mga karapatan. So napakaganda ng punto ni Manong Ted Filon. Ipagpatuloy mo, Manong Ted. Kasalukuyang henerasyon ng millennials at saka ng Gen Z, di ba? Tama po, ng mga kabataan at sabi ko nga, wag nilang gawing kulo, wag nilang gawing kaaya-aya yung mga nepo babies na yan, yung mga nag-influencer na yan, talagang kailangan na ikahiyayang mga kabataan na yan na kumbaga pinagmamalaki pa yung kinurakot or kinuha sa kaban ng bayan. So nasa sa kanila din po yan kasi sila din yung magmamana ng ating bayan, yung henerasyon nila, sila rin ang siguro in the next few years, few decades, sila na rin ang magiging leader ng ating bayan. Kumbaga, otherwise, ito pong problemang ito mamanahin ng next generation after Gen Z, di ba? Hindi na Opo, parang lalaki at lalaki. Kung maalala mo, yung kumbaga yung corruption na ito, Sir Ted, hindi naman ito nangyari ngayon lang eh. Dati pa ito. Pero talagang kumbaga ngayon lumaki na lang. Kumbaga naging, sabi nga nila yung buaya, naging Godzilla na. Hindi na buaya ngayon. Godzilla na ang kalaban natin. Ay sinabi po ninyo, dati-dati nga po, di ba, butiki lang yan sila ng simula eh. Nagkaroon po ng transition ng transformation. Anyway, sige po. So, attorney, ano solusyon talaga dito? Hindi ho natin makukuha ito overnight, definitely po, no? Pero sa ngayon kasi, di po ba, alam natin, attorney, na kayo po bilang isa din po sa litigation lawyer po kayo, alam natin kung gaano kahaba ang prosesong legal dito. And then, ngayon, may ombudsman gladly nangangako siya na uunahin niya ito, bibilisan niya ito. Ano ho ba ang maaaring sabihin natin na talaga namang magiging susi dito para hindi lang kumbaga, magtanda ang lahat na hindi dapat nangyayari ito? Tingin po rin ito. Napakagandang tanong ni Manong Ted. Ano ang susi? Para finally, once and for all, ito pong mga kurakot. Iniisip pa lang nilang na mangungurakot, medyo nabubuhusan na sila ng malamig na tubig. Dahil hindi na ma-imagine ang kahihinatnan kapag sila ay nangurakot. So, namnamin po natin ang tugon ni Atty. Howie Calleja. Sa akin na yung certainty of conviction, at saka yung talagang yung pera mo hindi mo maitatago, dapat ibalik, no? Yung corruption will not only be painful but expensive kasi mas malaki pa yung ibabalik mo sa kaban ng bayan, number one. Number two, yung sinasabi nilang magtanakaw ako ng malaki, makakatakas ako, magbabayad lang ako sa mga opisyales, korte o ng abogado para makatakas ako. I think more than, kasi marami nang papanukala, death penalty, etc. Sa akin, pwede rin yun, pero ako pro-life kasi ako, pero sa akin more than the penalty itself, sa akin it's the certainty of conviction. Yung talagang... Sabi mo na, inulit niya naman, certainty of conviction.
Paano? Sa hukuman, sa kabuktot ng hukuman na may palakasan ng mga traidor at kawatan, meron bang certainty of conviction? No? Pakinggan po natin si Atty. Howie. Namnamin po natin. Makulong ka at hindi ka na, for example, makatakbo. Maraming nakulong pero ngayon nakatakbo pa, naging congressman, naging senador pa yung iba. So sa tingin ko, kung talagang seryoso tayo, makikita natin, alam mo, example yan ng Singapore, nung nagsisimula yung Singapore, talagang yun ang sabi ni Lee Kuan Yew, talagang if there is certainty, even yung suspicion lang of corruption, talagang tatanggalin ka at ikaw ay makukulong. Eh dito kung gawin natin yan, tingin ko masasawata yung ating corruption or talagang malilesen yan. Kasi sa takot lang nila na makulong at yung sabi ko nga, it will be more expensive kasi mas mahal din pa yung ibabalik nila sa gobyerno kaysa nakulong debt nila sa taong bayan. Opo. Naman. Wow. Motherhood statement. Walang tumbok eh. Gayahin daw natin Singapore. Eh, hindi niya naman alam kung ano diskarte ginawa ng Singapore. Oh? Alam niyo po, ito lang simple. Ang Singapore, for more than 100 years, ang hukumang umiiral sa kanila ay trial by jury of the people. Naging kolonya po sila ng Great Britain. At lahat ng naging kolonya ng Great Britain, Singapore, Hong Kong, Malaysia, India, etc., minana, extended sa kanila yung karapatan sa trial by jury na nag-ugat sa Magna Carta of 1215 England, trial by jury of peers. At kahit na nawala na po nung sila ay mag-independent na, naging independent na po yung Singapore, inalis nila actually. Ang hukuman trial by jury, nag-bench trial po sila. Ganun pa man, yung po mga jurisprudence na kanila po mga pinagbabatayan, yung mga precedents kung tawagin, hango po doon sa mga nakalipas na desisyon ng kanilang jury. Ganon din ang sa Malaysia. Kaya kung napapansin nyo, sa Malaysia din, mga salot na kurakot napapanagot. So, alam niya na maganda ang justice system ng Singapore. Pero hindi napupuntuan ni Atty. Howie. Hindi niya alam marahil na ang susi ay hukuman trial by jury. Pero kung patuloy natin, malay mo, baka sumagi sa kanyang isipan. Come on, Atty. Howie, go right ahead. Sir, kung yung nababantayan itong mga pangyayari diyan sa ICI din po at ang kanilang mga official na mga press release, nagsampa sila, sabi nila, sila po nagrekomenda, actually sila po naman yung recommendatory naman, ng filing of graft, malversation, and falsification charges laban dito kay Zaldico ng SunWest at maging yung DPWH officials diyan sa Oriental Mindoro Project, Ang halaga po nito ay 289.5 million. Ito po yung pauna pa lamang na rekomendasyon nila sa Office of the Ombudsman. Kami po lamang po ay nagtataka kung pati po civil service regulations daw na violation. Pati po dito sa unang isinampa ng DPWH sa Ombudsman laban po sa mga district engineers, pati doon sa SIMS na kontratista. Bakit po laging graph lang kaya at hindi po plunder? Ano ho sa palagay po ninyo, attorney? Ba't po ganon? Sa akin po, sa nakikita ko pong ebidensya ngayon, klaro po na merong release ng pondo, na bid po itong pondo, nabigay ang pera sa kontratista at either substandard o wala po ang resulta ng project. So, yung po ay malversation or graft or yung sinasabi natin bribery through falsification. So, malinaw yon at mabilis naman din, mas mabilis mapatunayan yon kaysa sa plunder, number one. Plus, ang threshold po na kung gusto natin non-bailable, sa malversation po, graft, 8 million lang po, pwede na pong non-bailable yan. Kung
Kung plunder, more than 50 million. Pero kasi yung plunder, kailangan yung kumbaga yung intent, no? Yung buong yung conspiracy na mula simula talagang inisip mo talagang nakawin ito from the start. Hindi yung ito, malinaw ito kahit sa akin nga, kahit hindi kailangan ng state witness kasi dokumento lang kaya nang i-prove ang bribery at saka malversation, especially malversation kasi nga makikita yung pera lumabas at walang resulta. So klarong-klaro po yun, even with documents, even without yung mga sinasabing state witness or witness protection na yan, tingin ko, kayang patunayan niya na mas madali at sabi ko nga mas maliit ang threshold with 8 million, pwede non-bailable na po yan. At talaga po, sige po, that's very good to know, na kami po natutuho dito sa inyong paliwanag na ito ho ang isinasampaho nila kasi mas madali po, kumbaga, yung mga elements nito, mas madali at yung pagpapatunay, na... Saka documentation lang, Sir Ted, kaya na nating patunayan yan. Plus, siguro paalala ko lang, kung ito yung mga auditor, pwede silang administrative sa PRC, kung mga engineer, ganun din po, para yung kanilang lisensya. Masakit din po yan na mawalan ng lisensya. So kung ito yung makancel at yung kanilang yung mga contractor, yung kanilang mga lisensya sa pickup, makancel yan. Tapos yung pera nila ma-freeze. I think that is a big step towards recovery and justice for the Filipino people. Yes, sir. Mukha nakumbinsi niya, nakumbinsi niya si Manong Ted, na maganda yung kanilang tinatahak ng ICI na medyo yung mga kasong medyo hindi plunder, pero ganun din epekto, antimano sila po ay makukulong at non-bailable yung kaso, so nakakulong na sila abang nililitis. Pero teka muna, yung ba pwede natin panghawakan? Ang unang-una natin problema dyan, yung ICI ba ay talagang lahat ng kanilang na-discover at posibleng kasuhan ay talagang makakasuhan? Meron po ba silang autonomy, independence na maghain ng kaso kahit kanino, anumang oras, pagka na-discover na may sapat na batayan? Hindi po So wala po kasiguraduhan. Pangalawa, pag naihain na sa ombudsman, paano natin masisigurado na yung pananaw ng ombudsman o kaya ay hindi masuhulan ng ombudsman at hindi nila kumbaga yung kaso ay bigyan ng karampatang pansin, di ba? Kahit na konting pagtingin, paano ko ipipikit nila kanilang mga mata, tenga at injection na nila ng anesthesia mga sarili nila para hindi na makagalaw? Posible ba mangyari yun? Posible. So, it will defeat the purpose ng diskarte nila, modus nila ICI na kinatigan naman ni Atty. Howie at mukhang si Manong Ted ay kanyang kumbaga nakumbinsi, pero pagpatuloy po natin ang pakikisaw-saw sa kanilang puntahan. So thank you very much po. Ngayon po at least alam na po namin, So yan po again sa graph po ito, sir, sa anti-graph law po natin to 8 million. Opo. Pero Sir Ted, ang suggestion ko kung ako ay pakikinggan ng ICI, sa akin, kada project, dapat mag-file sila either bribery or malversation. Pero yung buong pag-pusisi sa budget at yung paglapastangan sa budget, yun pwede plunder po yun. Kaya pwedeng may kaso sila ng bribery or graft or malversation per area, let's say Mindoro, Bulacan, etc. Pero yung paglapastangan sa buong budget, as a whole, pwede rin po yun, isama ng ibang kaso as plunder for the entirety of yung kanilang pagpulimbat ng trilyon-trilyon na peso. Okay, sige po. Assuming lang po, ito po ay lang naman na discussion, kumbaga classroom discussion lang po, attorney. Tingin ho ba ninyo kung ngayong buwan na ito na ihain sa ombudsman yung kaso at ang ombudsman po agad na mag-aaral po at magpapatunay dito po sa mga ebidensyang ito at maihain sa Sandigan Bayan, maaring maglabas po ang Sandigan Bayan ng arrest warrant dito po sa mga akusado dito para po hindi na ho silang magpasko sa labas? Mas madali. Maari
maghain ng ariswara. Maaaring hindi. Wala tayong kasiguro kasi weather nga lang sabi ni Erap ang ating mga hukuman, weather lang. Ipagpatuloy mo ang iyong sentido mo na Tony Howie. Po yun, at sabi ko nga, sana pinakikinggan tayo ni Ombudsman Remulla. Congratulations kay Ombudsman Boying. Ang suggestion ko tayo pinakikinggan, Sir Ted, gumawa siya ng special panel na talagang ito lang ang tututukan. So pag-file ng ICI, pag-file ng DPWH, ng mga kaso, pwede na lang tutukan ito, special panel, special committee, na ito lang ang kumbaga bubusisiin. At kung ganun po yung gagawin nila, within 30 to 60 days, I'm sure they can file cases and they can put these people to jail. Kasi nga sabi ko nga, ang threshold dito, 8 million lang. So pwede ka agad ito non-bailable. Okay, sige po. So salamat po na marami sa inyo pong paliwanag ng Attorney Howie. Nagkaroon kami ng kahit pa paano po ay pag-asa na meron po tayong makita na kahit pa panimula lamang na talaga pong gumugulong na ng mas mabilis ang napakabagal na hustisya po sa ating bansa, Attorney. Opo, gusto po natin yan kasi nga sabi ko nga pag nagsawa ang tao, nakakalungkot ito, baka makalimutan, Sir Ted, no? So kailangan kalampagin natin sila. Sabi ko nga, although November 30 pa yung aming malaking protesta, every Friday talagang kakalampagin natin sila. At kung kailangan, sabi ko nga, between you and me, kung kailangan, kung talagang nakita natin walang ginagawa, baka palabasin natin lahat ng ghost sa October 31, doon tayo mag-rally sa mga sementeryo, lahat ng ghost palabasin natin. Opo. At dito ewan ko lang if you will agree sa akin po kasi kung ayaw niyo po ng white o wala kayong ganyan pong t-shirt na puti, kahit na po anong kulay ng t-shirt ninyo, ang importante po siguro ngayon, meron kayong t-shirt na may pinahihiwatig. Alam niyo yun? Kulong mandarambong, hindi ba? Kung ano man po yan, para lang mabasa ng marami. Itong sentimiento po ninyo, ano man pong kulay yan. Pero ang kanilang preference ay white. Pero ano man pong kulay yan, pula man yan o anong kulay, basta nakalagay po dito yung mensahe ninyo na kayo po'y sawang-sawa na sa kanila pong corruption, maganda rin siguro, Attorney. Apo, open naman po kami. Sabi ko nga, walang pinipiling kulay ito. Pero siyempre, just to unify everybody, gusto natin ng white. Pero kung ano meron kayo, okay lang yan. Sabi mo nga, basta meron silang mga mensahe na maganda, tatanggapin po natin yan. Basta yung mensahe natin constitutional, peaceful, at saka rule of law. At saka kung walang t-shirt, pwede naman mag-ribbon o pin na puti o sombrero na puti. Sabi nga nung iba, sabi nga nung mga pare doon na nakausap ko, kung wala silang puti, mag-smile na lang, siguraduhin lang nila yung ngipin nila puti. Sige po. Salamat po na marami sa inyo at Attorney, at kami po'y muling tatawag para po sa ganito pong uri po ng paliwanagan para po mas magkaroon ng tamang informasyon ng ating mga kababayan. Salamat po, Attorney. Salamat po, Sir Ted, at magkalampag po tayo starting tomorrow, every Friday thereafter. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo nga. Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan! Yun lang ang explanation. Ay, naku naman. So, ito naman ang akin, Manong Ted, Attorney Howie, maging kailangan. Justice Carpio, Cielo Magno, Father Robert Reyes, na by the way, supported din po yan ng ating Juror Revolution. Alam niyo po, nulit ko lang panahon pala ng ating mga ninuno, kapanahunan po ni na Lapu-Lapu, trial by jury of the Council of Elders na po uso sa atin. At for all intents and purposes, halaw tayong mga negatibong nadidinig, bagkos napakaganda po ng mga review, kumbaga, ng ating mga napag-aalaman sa history ng kalakaran po dito sa ating bayan, di po ba? Ang kultura po, mind you, wag mo tayo maniniwala na kultura ng korupsyon na meron po tayo. Bayanihan. Espiritu po ng bayanihan, pakikipagkapwa-tao, tulong-tulong ang talaga po nating kultura. Apo, pinaghati-hati lang naman po tayo ng mga kasilan nung sila po'y dumating. Pero, yun nga, hukuman balangay po ang uso
At yun ay sinulong ni Nagatanis Bonifacio na harbat nga lang nitong grupo nina Magdalo, nina Aguinaldo. At gusto nila ay sistema ng diktadurya para sila naman ang maghari-harian. Ano po? Ay so nababoy po ang ating pong demokrasya di sinsana nung pong kanilang itinatago or inilimbag ang 1935 Constitution po. Pinapatuloy lang ng 1973, pinapatuloy din sa 1987 Constitution po. Now, kung babalikan po natin yung kasaysayan ng mundo, yung mga Briton po, dati-rati, ang kalakaran doon ay paghahari-harian. Isa lamang po ang naghahari, ang kanilang hari, at siya po mimiyari ng lahat. Pati mga mamayan, pagmamiyari po niya. Pag sinabi niya na walang makialam sa mga puting usah, akin lamang yan, ako lang ang pwedeng kumatay dyan. Batas na yun. At ang sinasabi niya kung anumang lumabas, mamutawi sa kanyang bibig, yun ang batas. Ano po? And so, nagkaroon po ng konting rebellion. Ano po yung mga nobles noon, noong 1215, ano po? At napuwersa po nila si King John na pirmahan ang Magna Carta of 1215 England. Yun po ay Magna Carta o The Great Charter of Freedom. Litanya ng 60 mga karapatan ng mga Briton at ang pinakasusi sa kanilang mga karapatan yung numero Proviso 39. No po? Trial by jury of peers. Ibig sabihin, di po pwedeng galawin ng hari ang sinuman sa kanyang mga subjects. Ano ho? Parusahan, pugutan ng ulo, or ikulong, pagserbisyuin ng libre, maliban na lamang kung siya ay nahusgahan sa trial by jury of peers. Kung ang Briton ay alipin, kapwa niya alipin ang huhusga sa kanya. Kung siya naman ay freeman, kapwa niya rin mga timawa, mga freeman ang husga sa kanya. Kung siya ay nasa religious nobility, religious or landed, yun din. At kung siya ay kasama ng monarkiya, pamilya, yun din. Trial by jury of peers. Ano po? And so, sa madaling salita, ala pong pwedeng labagin ng hari, alin man doon sa 63 mga karapatan, sapagkat ang susi ay yung Proviso 39, trial by jury. Ngayon, yung Amerika, dati-rati ay kolonya po nila ng Great Britain. Pero meron po silang, syempre, lahat ng mga naging kolonya ng Great Britain, extended sa kanilang mga lugar ang hukuman trial by jury. Ano po? And so, nung po medyo kalabisan na ang ginagawa ng mga Briton sa kanila, pati yung kalapatan na sa trial by jury, unti-unting sinasangkaan. At isa pa, pagka ginusto ng pahirapan ng mga Amerikano, ng mga Briton, ang trial, gagawin pa doon sa mainland, sa England, tatawid pa sila ng dagat, So, medyo umalman na sila, kaya nagdeklara sila ng independence. At sa independence, ang independence na dineklara nila ay batay sa proposition that all men are created equal. And so, hindi na po pwedeng may maghahari-harian, kundi magkakaroon sila ng election at laang mga tatakbo galing sa kanilang mga hanay, at yun po ay alinsunod naman sa mga umiiral na batas ang pwede nilang gawin. At hindi rin po niya pwedeng sakaan ng mga karapatan ng mga mamay Amerikano dahil nakaukit po sa kanilang konstitusyon ang karapatan sa trial by jury. Pinalua pa ng amendments 5th, number 5, number 6, at number 7 para lalong tumibay ang kanilang karapatan sa trial by jury. At yun po ang susi ng tagumpay ng Amerika. Bukod tanging superpower na lang ngayon, pinakamalakas na bansa sa buong daigdig,
sapagkat yung po kanilang mga opisyal na kawatan, abay, agarang himas rehas. Ipakukulong ng mga mamaya. Nakita naman po natin na sinasaksihan kung ano nangyari doon sa mga alipores ni Donald Trump. Habang si Donald Trump ay nakaupo pa po Pangulo. Ikalawang taon pa lang niya nakapwesto. Pagiging Pangulo doon sa una niyang termino. Siyam na kanyang mga alipores ang either indicted or convicted na for corruption. Ganun ang beauty ng hukuman trial by jury at hindi po niya magawang sa laulain, sindikatuhin ang hukuman kahit siya ay nakaupong presidente. Ang pinakamalakas na presidente sa buong mundo. Ano po? Yan ang beauty ng hukuman trial by jury. Ano po? At yan din ang gusto mangyari ng Amerika. Doon po sa mga tropa ni Manuel Quezon nang lumimbag ng ating saligang batas. Ang gusto nila, kawangis ng demokrasya ala Amerika. Pero hindi po nangyari eh. Naisahan po ng mga tropang, mga swapang. Kaya hindi nilagay, hindi na naisama sa Bill of Rights ang ating karapatan sa trial by jury. Ang trial by jury po, may dalawang juries. Ano po, yung grand jury na kumikilati sa probable cause at yung trial jury na humuhusga kung guilty o innocente ang akusado sa korupsyon, human rights violations, land grabbing, ano po, at iba-iba pang mga kaungasan na may kagagawan, yung mga nakaluklok sa pamahalaan. Ano po? Yung pong desisyon ng grand jury, final and executory na po yun. Pagka siya ay naglapag ng indictment, sakdal o akusasyon, hindi po pwede sagkan ng Korte Suprema. At hindi rin po pwede pigilan ng presidente ang kanya pagsasampan ng kaukulang kaso. At yung pong trial jury naman, yung 12 po, abay, final and executory din po yung kanilang husga. Kung guilty o inosente. Ang hinahanap po lamang ng mga jurors, katotohanan. Gamit ang sentido komon ng pangkaraniwang tao, tutuklasin po nila kung sino nagsisinungaling. Yung bang nag-aakusa o yung pong inaakusahan. Siyempre, batay po doon sa mga testimonya, sa mga ebidensya at body language na rin ng mga testigo, ano po, ang kanilang pinagbabatayan. Yung po mga ebidensya, testimonya, kailangan po aprobahan ng judge. Nandiyan pa rin po naman yung huwes. Ano po? Siya po ang referee. Kapag may gusto ipasok at magkabilang kampo, titingnan po niya kung ito ba'y may kaugnayan sa kaso o wala bago po niya papayagan. At kapag nagdesisyon na po yung jury, ano po, trial jury, kung guilty, ang judge din po ang nagpapataw ng parusa. Sapagkat ang parusa na kanyang ipapataw dapat ay alinsunod sa umiiral na batas. Kung may labis o may kulang, iyon po pwede pong questionin yan sa Korte Suprema. Pero pagka naman ang mga question o petisyon ay ukol doon sa hindi o newly discovered evidence or testimonies, abay, ang Korte Suprema po o kaya yung Court of Appeals ay pwedeng i-remand yung kaso, ibalik. Muling mag-i-panel ng trial jury at muling litisin ang naturang kaso na para bagang wala pang nangyaring paglilitis. Yan po ang beauty ng hukuman trial by jury. At yan po ang demokrasya. Hindi nga ba? Government of the people, by the people, for the people, and demokrasya. At ang ating pong sovereignty, kataas-taas ang kapangyarihan, doon po inuhugot sa ating karapatan bilang mga jurors sa trial by jury, sa makatuwid. Huwad po ang demokrasya. Meron tayo, kaya itong mga traidor at kawatan ay namamayagpag. So inuulit ko ang aking mungkahi, ano po, paghihikayat sa mga leader nito pong Trillion People March. Dalhin po natin ang marcha patungo sa
makatarungan at makataong lipunan. Sa tunay na demokrasya, sa diwa ng jury justice system or powered by jury justice system. Para matuldukan na, puro na lang tayo marcha, puro na lang tayo magsikan, puro na lang tayo people power, wala naman tayong nararating. Diba? Ano bang nangyari? No, people power, EDSA people power 86. Ha? Meron bang kabutihan tayo na pala? Wala. Lalo lang kamo, dumami ang mga diktador sapagkat ipinanganak ang Local Government Code of 1992, nabigyan ng autonomiya, lahat ng mga mayors mo ay pwede na rin maghari-harian, hindi ng presidente. Hindi nga ba? Exhibit number 1, Rodrigo Roa Duterte. Bakit ba siya nakapaghari-harian? Dahil sa autonomiya, dulot ng Local Government Code, at dahil kontrolado niya ang hukuman trial by palakasan. Kontrolado niya ang mga pulis at militar. Kontrolado niya, hawak niya ang susi ng kabangyaman ng Davao. Yan po ang ugat, sani at dahilan. Kaya, tuldukan na po natin ang papakagago, pagpabobo, ginagawa tayong tanga, mga bobo tanga, nito pong premiers na sa Ligang Batas. At syempre, ng mga naghahari-harian sa gobyerno. At ang kanilang numero 1 instrumento ay hukuman trial by palakasan. So baklasin po natin yan, aminda ng Bill of Rights, kunin na ang batas sa kamay ng mga traidor at kawatan, ilagay sa kamay natin mga soberano, mga mamayan. And so, again, pangikayat po natin kila Justice Carpio, Attorney Howard Calleja, kay Professor Cielo Magno, kay Father Robert Reyes, at sa mga leader na simbang katoliko na nagsusulong nitong Trillion People March, dalhin po natin ang marcha sa Grand Destination, Grand at Trial Jury. Klara na! Juror Revolution na! Huwag ninyong kaligtaan, na i-like, i-share at mag-subscribe po dito sa ating YouTube Juror Advocacy Channel. Mr. Juror Cruzada kontra Coraco. Kaparin po nyo lagi nakanda maglikod, Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilatis Lagare po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Dapat lang, juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines.